Ang galing. Mainit ang panahon daw. Sasat mo yung gatas yun. Tapos ba? Pwede ba yan? Ako naman ang tataya! Ayun! Pusta na kayo, pusta na. Doble taya, dalawang magiging apat, apat magiging walo. Taya na. Ito, manood kayo ng mabuti. Ito na siya. At napakadaling hulaan. Sige, subukan nyo. Hanapin nyo yung bola. O, taya na. Ito. Ito. Tingnan natin, ha? Ay, naku, paumanin. Wala yung bola. Nandito pala. Yan. Naku, sayang naman. na naman. Ano? Taya na. Minsan lang ako mapadaan dito. Pagkakataon nyo na. Sige, taya na. Ito. Ang gamot ng anak ko. Kung matalo ko, isinusumpa ko sa inyong lahat. Tatalon ako sa ilog, Han. Laro na. O, sige ba? One five na yun. Laro na. Dito. Dito. At ang bola ay nasa loob ng... Ha? Panalo! Panalo ako! Habang may pagkain. Namatay dahil binitay. Namatay dahil nalunod. Namatay sa gutom, sa iiyak. Ano ba to? Lahat na lang dahilan para mamatay. Hindi ko maintindihan si ina. Bakit kailangan kong kopyahin to? Gusto ba niya mamatay rin ako tulad ng asawa ko? At bakit ba? Alam ko, byuda na ako. Pero 15 taon pa lang ako. الخير هو اختيارك نهتم
kilala ko kayo. Hindi ba kayo yung nagligtas sa buhay ko noon? Hindi ko kayo agad nakilala dahil iba ang suot niyo noon. Pero bakit? Anong ginagawa niyo rito? Teka, ibig sabihin ba, tinulungan niyo ulit ako? Hindi ko na alam kung paano kayo pasasalamatan. Baka pwede niyo pong sabihin sa akin ang pangalan niyo. Sige, mauna na ako. Ang pangalan ko ay Soyiwa. Ang hairpin na to ay mahalagang bahagi ng ating kultura. Ang tawag dito ay crystal bamboo hairpin. Gawa ang ulo ng pin na to sa purong kristal ng batong jade. At ito ay nilagay sa katawan na gawa sa kahoy. Ang tulo nito ay gawa rin sa purong jade. Pero kung makikita nyo, bali ang pin na to sa dahilang hindi natin malalaman. Palagay namin ginawa itong bagay na to noong early 17th century. Walang impormasyon tungkol sa may-ari ng pin na to. Alam nyo ba na lahat ng artifacts na nakadisplay dito ay bigay ng isang anonymous donor? Nung itinatag ang ating eskwelahan noong 1914, hinanap ng mga opisyal ng paaralan natin yung donor dahil malaki yung halaga ng halos lahat ng binigay niya. Pero, nanatiling misteryo yung taong yun. Sandali lang. Hindi ko masabi sa iyo yung gusto ko kanina. Nagpanik kasi ako sa school eh. Ako kasi yung tipo ng taong pag may naisip ako talagang sinasabi ko yun ng harap-harapan. Eh dahil nakita na tayong dalawa ulit, sasabihin ko na. Ay, oo nga pala. Hindi mo naman ugaling sumagot. Sige, ito na. Ilang taon ka na ba, ha? Kailangan ko ba sagutin yan? Tingnan mo yan. Kung sumagot ka, akala mo kung sinong kaedad mong kausap mo. Mukha lang akong bata pero magte-30 na ako. Hindi ko alam kung paano ka naging teacher sa edad mong yan. Ang bata mo po masyado eh. Mas matanda ako sa'yo kaya magpakita ka naman ng respeto. Para kang ilog ng panahon ni Pyongja. Sandali, hindi ko gusto yung tono mo eh. Itong maayos kitang kinakausap eh. Anong gusto mong palabasin, ha? Parang iniinsulto mo yata ako. Yung 13th year ni King Gojong ang taon din ni Pyongja. Ano? Malubha yung tag-init nung taong yon. At dahil sa tagtuyot na wala ng tubig ang mga ilog sa Choson. Pero araw-araw naghahanap pa rin ang mga tao ng tubig. Anong pinagsasasabi mo? History class ba to? Hindi kita maintindihan. Ano bang gusto mong palabasin? Ito yung ilog. Isang paraan para sabihing arogante at walang laman ng isang tao. Kaya naging ugali noon. Kapag